Ayan, good morning po sa ating lahat. Yan, pwede na po tayong tumayo. Yan, so ngayong araw, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Alam ko, hanggang ngayon, daroon pa rin tayong pinagdadaanan katulad itong pandemic, tapos samahan pa ng mga personal nating problema. Pero, naniniwala ako na hindi na mababago yung fact na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. So, pwede ba sama-sama tayo magpuri sa Kanya ngayon? Pero palakpak natin ang mga kamay natin. Aking mamasdan ang kaluwakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Napangalan ka para sa masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsuntukan o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Muli pa natin awitin. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba.
mararamdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Everyday, sinasabi niya, anak, mahal kita. Kung kulang yung ibinibigay na pagmamahal ng iba, anak, mahal kita. Pagmamahal na kumpleto, buo, na sa Kanya lang tayo nakasandal. Let's worship Him. Papurihan natin siya. Na wala tayong ibang pagtataguan, kundi yung lilim ng Panginoon, yung lilim ng pagmamahal ng Panginoon. Let's all worship. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pa ba
kaligayahan na nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi manalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naiisip ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na nakamit sa piling mo. Kapayapaan, kapayapaan nagmumula sa'yo. At kaligayahan na nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mangalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Tunay nga, Panginoon, na You are more than enough, Panginoon, sa amin. Na walang papantay, Panginoon, sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Sa presensya mo lang, Panginoon, namin makikita yung tunay na peace, Panginoon. Yung tunay na joy, Panginoon.
Ikaw lamang, Panginoon, ang makakapag-satisfy sa amin, Lord God. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Nang wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko, kaya naisin ang puso ko sa piling mo. Puri ka naman, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon, na ipinapakalob niyo sa amin, Lord God. Sa lahat, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang makakapag-satisfy, Panginoon, sa amin, Panginoon. Yung love mo lamang, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Katulad ng ating madalas kong sinasabi, mga kapatid, ang pandemyang ito ay hindi dapat magpigil sa atin. Lalo na kung ngayon medyo maluwag na po ang control ng protocol. Binigyan po tayo ng medyo konting kaluwagan. Kung kaya't, mga kapatid, wag po tayo mangamba. Just calm and ang mensahe ay para sa ikalalakas natin. Noong nakalipas na buwan, ang ating pinag-aralan ay pananampalataya.
Bakit pananampalataya? Sapagkat mga kapatid, itong panahon na to, kailangan nito ay pananampalatayang matatag. Kung kaya't pinag-aralan natin doon, bunga ng pananampalataya, at marami pang iba. Ngayon, ang unang series ng pag-aaral natin ay, itong series na to ay may pamagat. Bali, 4 na Sunday kukunin natin to. The road sign of life. Alam ko mga kapatid na tayo, particular tayo sa road sign ng buhay natin. Kung tayo ay traveler, motorcycle or 4 wheels ang ginagamit natin, tayo ay tumitingin sa mga road signs na yan. Sapagkat mahalaga po yan mga kapatid, at nakasalalay po ang pagkaunawa natin sa mga signal na yan. Ako'y nagmumotor din noon at nag-i-exam din ako ng traffic rules, ng mga ilaw na yan, yung mga nakabiti na yan. Alam ko po yan, kapag dilaw ay kinakailangan ka mag-yield. Kinakailangan, huwag mong antayin mo na mawala ang dilaw bago ka sumigi. Sapagkat sabi nung aming nagbibigay sa amin ng exam, kapag hindi pa nawawala yung dilaw, sisigi ka na, hindi pa yan magi-green, dilaw pa yan, baka abutin ka ng overspeeding ng go. Kaya dapat mag-full stop tayo mga kapatid. Katulad ng ating pag-aaralan, sa araw na ito about ng road sign of life. Ang road sign mga kapatid ay katulad sinabi ko, yan po ay napakahalaga sa buhay natin sapagkat kung ikaw ay nagmumotor, kailangan mo po yan. At kung ikaw naman ay nagmamaniho ng sasakyan, kailangan mo rin. Dapat marunong ka sa rules ng traffic. At sabi nga ng mga pulis ay may mga nadidisgrasya, almost 20% ng motorista nadidisgrasya sapagkat hindi nila alam ang traffic rules. Ibig sabihin, mayroon nangyari na naman in between. Para makakuha ng lisensya, ay gumawa ng paraan. Hindi naman alam yung traffic rules. So mga kapatid, dapat po tayo, kung alam po natin ang traffic rules, panatag po tayo na nagmamaniho ng anumang buhay, ng anumang sasakyan na dinadala natin. Sa araw na ito, sa linggong ito, ang ating pag-aaralan ay Christian at ease. Ang ibig sabihin ng at ease, rest ka, nakapahinga ka, panatag ang kalooban mo. Ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang sinabi, Solomon talk about other types of worker under the sun, which is workaholics. Ang workaholic mga kapatid ay nag-isip na ang kanyang ginagawa puro lang tungo sa kanyang kapakinabangan, sa kanyang ikayayaman kaya, sa kanyang pagkabig ng anumang bagay na yan, halimbawa sa lapi o pera. Hindi po siya nagbibigay ng panahon sa mga bagay-bagay na tungkol sa kanyang eternal, spiritual na kalagayan. Preoccupied siya sa paggawa ng mga bagay na kung saan siya magbibinipisyo, halimbawa pinansyal. Sabi nga dito, dapat tanungin po natin kung kanino tayo nagtatrabaho. Who am I working for? Tanungin natin sarili kung ikaw ay nagtatrabaho. Kanino ba ako nagtatrabaho? Why I am giving up so much, very important today, in preparation of something with spiritual importance. Alam niyo mga kapatid, naliligaw tayo minsan mga kapatid. Ang akala natin sa ating ginagawa sa araw-araw, we are striving to push our spiritual life. Pero nanineglect na para natin, papabayaan na pala natin ang ating spiritual na pamumuhay. Sabi natin dito, ang buhay natin ay maraming offer, maraming opportunities. Alin ba ang susundin natin dito? Happiness, opportunities, fortune, future,
successes. Iyan po ay maraming offer sa atin. Marami po na ini-offer ang sanlibutan sa atin para tayo magkaroon ng pagpili. Pero bilang mananampalataya, ano ba ang ating uunahin? Pamilyar sa atin naman ang ganyan. Ano bang ibig sabihin niyan? Yung nasa gitang yan. Ang ibig sabihin niyan, yung pedestrian, pwede kang tumawid. Pero kinakailangan tumingin ka muna sa kaliwa at sa kanan tumingin ka. Kung ikaw tatawid. Baka pagtawid mo pa ganyan, may nagmamadali na papaganyan, abutin ka. So ang buhay spiritual natin, mga kapatid, ganun po. Kailangan po tayo maingat. Maingat po tayo. Ito ang sinasabi ko, stop. Inditor. Pakita mo nga kapatid yung pangalawa na slide. The road sign of life. The Christian road is a stressful road. We may experience hump, rough roads, slippery roads, muddy roads, and dark roads. Totoo ba yan mga kapatid? Na tayo ay minsan dumadaan sa kalsada, sa isipin natin, madilim man sa kalsadang ito eh. Wala man lang street lights. Kapag ka nagda-drive ka, halimbawa punta kang Tagaytay, makakakita ka doon ng slippery road. Ang signal niyan, zigzag, mayroon siyang bakal na nakatayo, pagkatapos ang kanyang sign, zigzag. Ang ibig sabihin niyan, slippery. Huwag ka magpatakbo dyan ng matulin, mga kapatid, sapagkat madulas ang kalsada. Yan ang ibig sabihin niyan. We also see detours, signage. This speaks of danger ahead. Do not ignore this sign. Kapag tayo nakakita ng detour, huwag po natin i-ignore ang signage na yan. Iyan ay isang babala na dapat pumunta ka sa kabilang kalsada sapagkat po sa dulong yan, kapahamakan ang mangyayari sa iyo. May nangyari po yan isang bisis at hindi ko po nakakalimutan yun. Isang provincial bus, mayroon detour doon sa lugar na yon. Ang ginawa ng driver, dumire-diretso sa kabila na may detour. Tumalon yung kanyang sasakyan sa tulay na hindi pa nagagawa. At yung mga tao doon sa loob ng bus, maraming namatay. So tayo, in a way, we are experiencing some kind of detour in our life. Lalong-lalo na ngayong pandemya. Minsan tayo sanay na dumiritso. Hindi natin tinitingnan na may detour. Panatag ang kalooban natin na dumiritso, pero may signage na detour. Huwag kang dumiritso doon sapagkat ikaw mapapahamak. Gusto nating dumiritso sapagkat alam natin na yun ang dating dinadaanan natin. Sanay tayo doon sa dinadaanan natin na yun. Hindi tayo alisto na tumingin sa mga signage na nakikita natin sa lansangan. Kung kaya, sabi ko dito, we also see detour signage. This speaks of danger ahead. Do not ignore this sign. Sa panahon ngayon, mga kapatid, nakita natin maraming itinuturo sa atin ang Panginoon. Ano ba kung aral na makukuha natin dahil sa pandemyang ito? Ang bawat isa sa atin ay mayroon kaisipan na mag-isip. Eksaminin natin ang ating sarili kung ano ba talaga ang mensahe ng pandemyang ito. Ano bang itinuturo ng pandemyang ito? Ang itinuturo ng pandemyang ito, unang-una sa lahat, manalangin tayo palagi. Hilingin natin ang humingi tayo sa Panginoon ng gabay.
Dati-rati, baliwala sa atin pananalangin. Subalit ang pananalangin, mga kapatid, gusto kong tandaan natin, ang pananalangin ay komunikasyon sa Panginoon. Pakikipag-usap, pakikipagpanayam sa Panginoon. Kung gusto mong iparating ang iyong hinaing, kinakailan sa panalangin. Pastor, nananalangin naman ako sa bahay, sulo ako nananalangin doon. Mayroon tayong itinatag, mga kapatid, na panahon ng pananalangin. Cooperation, participation ang kailangan. Ang sabi sa Bible, ang isang tao, kapag ka nadulas, nadapa, kung wala siyang kasama, walang tutulong sa kanya. Sabi sa Biblia, saan man dalawa o tatlo at higit pa nananalangin sa pangalan ko, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Ang Panginoon ay particular, nagbibigay importansya sa pagtitipon. Tulad nito. Why? Dahil tayo nag-exert ng effort. Nagbigay tayo ng ating panahon para siya mapag-aralan. Makita natin ang mensahe niya. Pangalawa, pakita mo yung sumunod na slide, Brad. Slide. Oh, yan. Madalas ba kayo nakakita ng mga signage na ganyan na mayroon pointers sa kaliwa, sa kanan? Ang tanong dito, which road will you take? Ano ba ang gusto mong tahakin niya sa kalsada niya? Ang sabi po, pakita natin yung sumunod na slide, Brad. Yung susunod na slide, Brad. Broad or narrow road? Broadway road leads itong papunta sa kaliwa. Itong narrow way ay papunta sa kanan. Natural, tayo bilang mga tao, pipiliin natin dito sa kaliwa sapagkat maaliwalas. Maaliwalas na daan, tayo ay walang kaabalahan, hindi tayo nag-iisip na kung ano-ano pang bagay, kundi lumakad. Samantala sa kanan ay maraming obstacle. Makipot yan. Makipot na daan. Ang sabi ng Panginoon, for what it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul. Ang sabi ko dito, gusto natin ipagpalit, mga kapatid. Ipinagpapalit natin ang ating future, ang ating eternal destiny sa kakaunting ginhawa sa mundong ito. Para tayo makaranas ng kunting sarap dito sa mundong ito, gagawin natin na piliin natin ang maaliwalas na lakad bilang isang Kristiyano. Pero hindi natin alintana na ang patutungan, ang katatapusan noon ay impyerno. Kapag tayo pumili ng daan na maaliwalas, ang sabi sa Bible, patungo ng impyerno yan. Ang daan patungo sa langit ay maraming pagsubok, maraming suffering, maraming trials. Kasunod, Brad, ang detour ng buhay ay nagbabago ng daan. Mula sa kinasanayan, ngunit ito'y pag-iwas sa kapahamakan tungo sa buhay na bigay ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, sa ating buhay na ito, hindi kami isolated sa bagay na yan. Kasama kami. Marami tayong sakripisyo. Marami tayong i-give up alang-alang sa Panginoon. Ang kunting sarap ay iniwasan natin para lang sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Gusto natin ma-enjoy ang Panginoon kahit tayo sa mundong ito ay nagsasakripisyo. Kaya ang pagpunta natin sa iglesia ay kasama po riyan. Ang ating exhortation, palagi na wag nating i-take for granted ang anumang pagtitipon. Ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 25, forsake not the assembling of ourselves together, as
as the manner of some is. As you know, the day approaching. Malapit na pong dumating, Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang sabi sa kaloob-looban ko nga, Panginoon, pag dumating ka, ako'y nakahanda. Pero as leader of our church, my obligation is to remind. Ayaw natin makipag-fellowship. Mas enjoy natin ang fellowship sa iba. Why? Kasi maluang ang daan. Nasasabi natin ang dapat sabihin natin. Samantala sa fellowship ng mananampalataya, pinipili mo yung sasabihin mo. Yung kilos mo, dapat kumilos kang Kristiyano. Hindi ka kikilos na isang unbeliever. Ang pagkilos na isang unbeliever ay pagdaan sa maluwag na daan na tungo sa kapahamakan. Ang sabi ng Biblia. Next, Brad. Ang sabi dito, enter by the narrow gates. Ang narrow, ang ibig sabihin ng narrow, makipot. And broad, malapad, is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Verse 14. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life. Which leads to life. And there are few, konti lang, few who can find it. Kaya mga kapatid, tayo ay nagbibigay direksyon. Alin bang pipiliin natin yung lakad na maaliwalas sa mundong ito? Na hindi ka sensitibo? Ay, Sabado na pala ng gabi ngayon, bukas linggo na. Paano ako maghanda bukas? Pupunta ako sa church bukas. Tayo ba'y naghanda? Na pinaghahanda ba natin ang pumunta sa church? Mga kapatid? Alam nyo kung pagka tayo hindi nakahanda pagpupunta sa church, isa na po riyan. Hindi tayo nag-almusal. Kapag hindi tayo nakahanda na pumunta sa church. Hindi tayo nag-almusal. Ayaw ng Panginoon na pumunta ka sa church na ikaw ay nagdidilim ang paningin saka sa gutom. Ang gusto ng Panginoon pag pumunta ka sa church, makakapaglingkod ka, magagawa mo ang maayos sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang Christian at ease ay isang buhay, isang Kristiyanong pamumuhay na maliwalas at kontento. Sapat ka. May kapayapaan ka. Iyan ang buhay natin bilang si Kristiyano. Dapat hindi po tayo balisang-balisa. Sabi dito, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ito ay invitation ng Panginoon. An invitation from the Savior. Ito ay imbitasyon ng Panginoong Hesukristo na mamahinga tayo sa Kanya. Ang sabi niya sa verse 17, sabi niya sa 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Learn from me. Kailangan po tayo matuto ng mga prinsipyong spiritual. Upang mapili natin kahit nahihirapan tayo, ang ating patutunguhan naman ay paraiso. Malalaman natin yan, matututunan natin yan if we come to Christ. Learn from me. Ang sabi niya, because I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Alam mo mga kapatid, ang kapahingahan ng ating kaluluwa ay mahalaga. Hindi po tayong balisang-balisa palagi. Nangangabatay pa ka tayo magutom.
Nangangamba tayo sapagkat tayo nagdurusa. Nangangamba tayo sapagkat may pandemya ngayon. Hindi tayo nananalig sa Panginoon. Natatakot tayo. Alam niyo, ang number 1 na kalaban natin ngayon sa panahon ngayon ay pagkatakot. At yan ang dalangin natin na yung iba nating kasamahan na nangangamba ay alisin nila ang pangamba nila sapagkat ang Panginoon magbibigay sa kanila. Sabi nga sa Bible, sinasabi sa Bible, ang tao na nag-iingat para sa kanyang buhay ay mawawalan. Subalit ang tao na nagbibigay ng kanyang buhay sa pangalan ng Panginoon ay magkakaroon ng kapanatagan, magkakaroon ng restoration. Sapagkat ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay ingat sa Panginoon sa panahon natin na ito, mas lalong mawawala yan sapagkat tinatakasan mo ang Panginoon. Sabi ng Biblia, He will lose it. Sabi doon. Kaya kinakailangan, sabi nga natin, enter in the narrow gate and through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way, the road that leads to destruction. Sa ngayon ba, halimbawa kayo papipiliin, gusto nyo ba ng malawak na daan? Ang sabi dito maliwanag, it will lead to destruction. Kaya ibinigay ng Panginoon niya sapagkat gusto niya tayo na malaman natin, matutunan natin na mayroon talagang reglamento, mayroon regulation ang Panginoon. Sa kanyang Biblia sinabi, wide is the way that leads to destruction. Pagdating ng Panginoon, hindi mo ba yan binasa? Sasabihin ng Panginoon, hindi mo ba alam yan? Wala ka man lang sakripisyo. Hindi ka man lang nagsasakripisyo ng panahon na yon. At pinili mo yung daan na yan, hindi ko nakasalanan yan. Baka sabihin ng Panginoon yung pagdating ng araw. Ang sabi ng Panginoon ay maliwanag, nakatala sa Biblia. Ang Biblia ay napakahalaga sapagkat ito'y maraming namatay dito mga kapatid. Para lang may translate si Tyndale, isa siyang English man, sinilaban siya dahil i-translate sa English ang Biblia. Kaya mga kapatid, maraming nagsakripisyo dahil sa Biblia. Tayo basahin natin. Binabasa natin ang Biblia. Ang sabi ko diyan, the great exchange of life with God. Ang sabi natin, for what it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul. Alam niyo mga kapatid, the great exchange ang tawag ko yan. Pinagpapalit natin ang konting kaginhawa sa eternal buhay. Gusto natin maging maginhawa ang buhay natin dito sa mundo. Hindi mo nalalaman na ikaw pala ay pinababayaan mo na pala ang iyong buhay espiritual. Malnourished na pala ang buhay mo espiritual. Sapagkat hindi ka na nagbabasa, sabi nga nung ating preacher nung Sunday, hindi ka na nagbabasa, hindi ka na nakikipag-fellowship sa mga mananampalataya. Nawiwerduhan ka sa fellowship ng mananampalataya. Wala na kanya kayo pinag-usapan diyan kundi Panginoon. Hindi naman. Pag nasa labas, pwede naman mag-usap ng partikular na pag-usap. Pero dito, pag pinag-usapan dito, pagbabago. Alam niyo mga kapatid, wala tayong maipapalit talaga sa kaluluwa natin. Kung kayo pamilyar sa Facebook, mga kapatid, makikita mo doon, may mga namamatay tapos bumabangon kunyari yung duplicate niya. Ang sabi doon, kapag ka daw namatay ang tao, akala niya daw, pahinga na siya. Kaya ang kanyang libingan ay mayroon rest in peace, RIP. Pero hindi siya makakapagpahinga. Kung siya'y pahamak, kung siya'y namuhay ng makasalanan sa mundong ito, namuhay ng salungat sa kalooban ng Diyos. Kung siya namuhay
buhay ng salungat sa kalooban ng Diyos, sorry to say, mag-spend siya ng eternity niya na wala si Kristo sa kanyang puso. Tungo siya sa impyerno. Kaya importante mga kapatid na habang tayo dito sa mundong ito, tayo ay may buhay spiritual. Yan ang sinasabi natin, spiritual life, physical life. Mayroon tayong physical life sapagkat kumakain tayo ng physical na pagkain. Hindi mayroon tayong spiritual life sapagkat may Bible naman tayo. Mayroon tayong buhay spiritual sapagkat tayo, ang estilo ng buhay natin ay Kristiyano. Hindi natin ipinagpapalit ang ating obligasyon sa Panginoon. Kahit anong offer ng sanlibutan ito. Alam mo mga kapatid, bigyan natin ng halaga kapag oras ng Panginoon. Bigyan natin siya ng atensyon. Alam nyo, ang Panginoon nung sinabi niya, let us make man in our image, sapagkat alam niya na ang fellowship ng tao ay mahalaga sa Kanya. Tayo lang ang may capacity na makipag-fellowship sa Diyos. Hindi naman pwede mag-fellowship sa Diyos ang aso o ang pusa. Wala silang abilidad. Wala silang kamalayan. Tayong tao, we were created in the image of God. Maliwanag po yan. Create tayo na katulad ng Diyos. Mayroon senses. Mayroon love. Kaya mga kapatid, isa sa binibigyan natin dito ng importansya sa church natin nato. Yung salitang love. Pasensya. Matiis yan. Pinakailangan matiis po tayo. Na kapag kami sa nga nakikita natin na inaabuso na tayo, pero because of love, we respect the person. Tao naman siya eh. Tao kasi siya eh. Importante siya sa piling ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi natin dito, mag-iingat tayo kung anong pipiliin natin. Piliin po natin ang maluag na daan o piliin natin ang masikip na daan. Ang masikip na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Next, right. Preparation at His coming. The parable of the 10 virgins. Alam naman natin ang 10 virgins. Ano mga kapatid? Basahin nga natin ang tungkol sa 10 virgins na yan. Matthew chapter 25. Kung kayo ay may dalang Bible, you can find the story of the parable of the 10 virgins in Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Babasahin ko po sa inyo. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish. So sa 10 yun, ang 5 doon, matahasang sinabi dito sa record ng Biblia, foolish. Mangmang, walang kaalam-alam. And 5 were wise. So hati, even na even, ang hati, parehos na pareha. 5 mangmang, 5 matalino. Makikita natin dito kung bakit sila tinawag na mangmang at matalino. The foolish ones took their lamp but did not take any oil with them. Talaga mangmang. Nagdala sila ng ilawan, walang oil. Or gasera na walang gas. The wise ones, however, took oil in jar along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all become drowsy and full of sleep. Marali sabi, yung mga wise na mga babae, na mga virgin, ay kinuha nila ang kanilang ilawan na may kasamang langis. May langis. May langis. Sabi dito. At sabi dito, at midnight,
the cry rang out. Heard the bridegroom come out to meet him. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish one said to the wise, give us of your oil. Our lamps are going out. Alam niyo mga kapatid, itong oil dito mga kapatid, banal na espiritu. Ito ay type of the Holy Spirit. Oil. Ang tanong ko ngayon sa inyong sa umagang ito, lahat ba kayo may banal na espiritu? Ako itatanong, Sister Tess, may banal na espiritu ka ba? Kailan ka nagkaroon ng banal na espiritu? Ha? Tama. Alam niyo mga kapatid, that is one of the very important time of your life. Nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na espiritu ay sumaiyo. Ang sabi ng Bible, we became the temple of the Holy Spirit. Kung hindi mo masasabi yan ang banal na espiritu na sa iyo, hindi ka anak ng Diyos. Romans 8:16. Kung wala kang testimony na katulad na ganyan, na ang banal na espiritu na sa iyo, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang banal na espiritu nagtuturo sa iyo upang gumawa ng mabuti. Ang banal na espiritu nag-uudyok sa iyo upang gumawa ng mabuting bagay. Kung wala kang banal na espiritu, ang lahat ng gagawin ng isang tao ay puro palpak, puro mali ang gagawin niya. Kung wala siyang banal na espiritu, puro against God, against the will of God. Dahil wala siyang banal na espiritu. Kaya mga kapatid, sabi dito, we have to be prepared anytime. Dapat natitiyak natin, dapat maging sensitibo tayo na ang banal na espiritu ay nasa atin. Anytime na ang Panginoon ay dumating dito sa lupa, nakahanda po tayo. Hindi po tayo mangmang. Hindi tayo katulad nitong mga mangmang dito na nagdala ng ilawan nila, wala naman langis. Ito ay kamangmangan. Walang preparation. Kaya sabi ko dito, preparation at its coming. We have to be prepared in the coming of our Lord Jesus Christ. Ang sabi pa rito, sabi ng mga wise, no, they replied, there may not be enough for both of us and you. Instead, go, sell oil and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgin who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Ayan ang dapat nating tingnan. In the door was shut. Nung pumasok yung mga matatalinong mga virgin upang makapanayam ng Panginoong Kristo, yung door isinat. Nung dumating yung mga foolish virgin, pumatok. Papasukin mo kami riyan. Ang sabi ng Panginoon, hindi na pwedeng buksan. Yun ang danger kapag pumili tayo ng mali. Yan ang danger kapag tayo ay hindi pumipili ng tama sa buhay nito. Sabi ko one time na mahalaga ang counsel ng tao. At ako noon, ang pastor namin ay bata pa sa akin. Si Pastor Papagasa. Pwede ako hindi niya. Mas bata kay kako sa amin. Pero, tinig ko yun na matama yung counsel niya sa pagkatagmumula sa Biblia. Itinig ko yun hanggang ako'y nalagay na lang sa kanyang posisyon. Nakita ko na ang counsel pala ay importante sa buhay espiritual. Kaya dito sa church natin, kahit mas bata sa akin ang mag-preach, may napupulot ako. Natututo ako. Why? Tama ang sinasabi nila. Mula sa Biblia. Alam niyo mga kapatid, ang sabi nga dito sa binabasa natin, later the other also come,
But he replied, tapos pagdating ng Panginoon, sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Iyan ay isang trahedya para sa atin mga kapatid. Kailangan, pag umarap tayo, mayroon tayong tiwala. Di ba nakita na pag-aralan natin, dapat may tiwala po tayo. Hindi po tayo nahiya sa Panginoon natin sapagkat po tayo ay kaibigan ng Diyos. Ang sabi ng mga unang pag-aralan natin, friend of God tayo. Hindi po tayo nag-aatubili na lumapit sa Kanya sapagkat po tayo ay mayroon maayos na relasyon sa Kanya. Hindi po tayo nagtatago sa Kanya. Anyway, we cannot do it. Hindi naman talaga tayo pwede magtago sa Panginoon. Kahit saan po tayo, ang sabi nga sa Bible, kahit tayo ay bakal ang paligid natin, nakikita tayo ng Panginoon. Yan ang malaking katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Therefore, keep watch. Magbantay tayo mga kapatid. Alerto tayo. Palagi tayong alerto because you do not know the day or the hour that Christ will come. Kaya nga sabi nga natin, ang banal na Espiritu kapag ka sisitibo kang Kristiyano, isipin mong kapatid na ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Sabi ko nga minsan, kung ikaw ay mayroon nararamdaman, itanong mo sa Panginoon. Di ba sabi mo, Panginoon, templo ako ng banal na Espiritu, bakit ako ganito? Mayroon ako nararamdaman. Alisin mo to, Panginoon. Hindi po maganda sa isang templo ng banal ng Diyos na tayo ay mayroon inferiority, pag-alinlangan, mayroong pangamba na tayo ay madidestroy ng walang katuturan, na tayo ay mamamatay ng walang katuturan. Sabi nga ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo maraming ginawa. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan tanggapin. Sa umagang ito, kung hindi mo pa naalaala na one time in your life, you have accepted the Lord Jesus Christ. You have surrendered your life. Pagsikapan mo, unti-unti. Na Panginoon, sabi mo, Panginoon, ito lang magagawa ko po, Panginoon, sa iyo eh. Magsamba lang ako eh. Wala pa akong magagawa sa iyo. Hindi, hayaan mo, Panginoon, na pag lumago-lago ako'y maglilingkod. Pero dapat ikaw ay nasa piling ng Panginoon anumang oras. Alam niyo mga kapatid, importante na tayo ay palagi nasa payong ng Panginoon. Sa school, pinag-aralan namin yan. We are under the umbrella of God. Na kahit umulan pa yan, tayo nasa ilalim ng umbrella ng Panginoon na hindi po tayo mababasa ng ulan because we are under the umbrella of God. We are under God's protection ang ibig sabihin. I-claim natin po yan mga kapatid. Kaya ang sabi natin dito, accept Christ as Savior. This is your wise decision upang magkaroon ka ng magandang relasyon sa Panginoon at hindi po dapat ulit-ulitin po natin. Accept Christ only once. Ako nung tanggapin ko ang Panginoon at the age of 17. Nasa bilyaran ako nung panahon na yun. Sabi ng pastor na yun na matanda, asa si Levi, gusto ko makausap, papuntay mo nga rito. Ako naman, doon sa bilyaran, umuwi sa bahay. Pupungas-pungas pa ako. Pagdating ko doon, ando doon yung pastor, nag-Bible study kami, hindi, pinatanggap ako. At hindi ko na inulit yun. Kahit ako namuhay ng medyo
mali-mali dito sa Manila nung ako'y pumunta dito sa 1971 sa Manila. Hindi na ako tumanggap sapagkat alam ko tama na yung ginawa ko yun. At hindi na rin ako nagpabautismo sapagkat alam ko na ang bautismong yun ay tama. Sapagkat yung pastor na yun ay mayroon siyang authority na magbautismo. Kinakailangan po tayo maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Pangatlo, enjoy the blessing because God cares. Pangatlo, Brad. Enjoy the blessing because God cares. Siguraduhin mo yan. Siguraduhin ang bawat isa atin na ang Panginoon nagmamalasakit sa atin. Ang sabi nga ng Biblia, ang maya hindi niya papahindutan na malaglag mula sa paglipad kung hindi niya pinahintulutan. Kung wala siyang pahintulot, hindi mamamatay ang maya. Mahirap yun. Sabi ko nga nung mabasa ko yung bagay na yun, ganun pala. Once na ikaw ay nasa pamilya ng Panginoon, you are the object of God's love. Siguraduhin mo na ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos. At from the time na ikaw ay naging anak ng Diyos, you became the object of God's love. Pag ikaw ay hindi pa mananampalataya, kapag hindi ka pa sa pamilya ng Panginoon, you are the second object of God's love. Uunahin niya ang kanyang mga anak at pangalawang mamalasakitan niya ay ang mga tao. Ang tawag diyan ay common grace. Kapag tayo lahat ay kahit ang believer ay nagkakaroon din ng kabubuhay, nagkakaroon sila ng araw, nagkakaroon sila ng hangin, ang tawag natin diyan ay common grace. Sabi ko nga, paano kaya ito? Ang Manila na nanalangin na walang umulan. Yung mga lugar na mayroong pananiman ng palay, nagdadalangin na umulan. Ano yung susundin ng Panginoon? Ako'y naniniwala na dinirinig ng Panginoon. Pareho. Sa kanyang sariling kapanahunan, at ang sabi nga dito, sabi sa Ecclesiastes chapter 3, also that every man should eat and drink and enjoy the good of his labor. It is the gift of God. If you are working and you have money, mayroon kang sweldo, you enjoy. Ang enjoyment mo dyan ay dapat maka-Diyos. Huwag mong i-enjoy yan na parang kang unbeliever. Ubus-ubus biyaya, bukas na katunganga ka. Ay hindi maka-Diyos yun. Yung ganon, ubusin natin ang biyaya ng Panginoon kaagad sa isang araw. Bukas tutunganga tayo. Dapat proper stewardship. Kawit-kawit yan. Dapat marunong tayong mag-alaga ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Bakit ako, pastor? Hindi naman ako sumusunod sa Panginoon. Bakit ako'y pinagpapala rin? Hindi yan pagpapala. Ay, ang bagay diyan, ang tawag ko diyan, ibinibigay dahil mayroong kang kakayahan na maghanap. Kasi sila, kahit hindi nananalangin, hindi sumusunod sa Panginoon, may mga gamit, may mga pagpapala sila. Pero, mga kapatid, ang sabi ni Charles Stanley, anything that you have received from the world will turn to ashes. Kailangan kapag alam natin na iyan ay bigay ng Panginoon dahil tayo mananampalataya, we are Christians, kinakailangan marunong po tayong mag-alaga. Marunong tayo mag-budget kung yan naman ay pinansyal. Nang sa gayon, sabi nga natin, nakikita natin yan sa media. Isa na sa mga bagay-bagay na natutunan natin sa pandemya,
mag-impok. Nakita ko doon. Mag-impok kayo. Sabi ng mga financial analyst. So don't worry about the things saying we will not eat, we will not drink. What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. Kapag iyan ang ating iniisip palagi, ano kaya ang kakainin ko bukas? Ano kaya ang kakainin ko mamaya? Ay, ganito ganon. Yan ang sabi dito. Sa Matthew chapter 6 verse 31, 33, 32. Yan daw ang nag-occupy ng kaisipan ng mga unbelievers. Tayo bilang believers, ang sabi sa verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Magkakasunod-sunod yung verse na yan. So mga kapatid, 5 minutes. Limit your task. Alam niyo mga kapatid, lingid sa kaalaman ng mga tao. Marami po tayong ginagawa din sa church. Hindi po natin yan pwedeng sakupin lahat. Kasi doon nagsisimula ang burden at weariness. Naramdaman na tayo na patampata tayo, weary tayo. Dahil sa mga bagay na yan. Marami tayong iniisip, maraming suffering. Actually, si Apostol Pablo nagdanas din ng mga ganyan. Ang unang Korinto ay nagsasabi ng ganyan. Unang Korinto chapter 10 yata yun. Nagsasabi na si Pablo nagdanas ng mga suffering, nagdanas ng kagutuman, nagdanas ng shipwreck, pero hindi siya na-destroy, hindi siya napahama. Why? Sa piling siya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito hindi ako nagmamalaki. One time, ako papunta ng Manila branch. Sa Manila, sa Bukubo. Nung ako nagtatrabaho pa. Inangkasan pa naman ako ng Hondaper. Nakamotor ako. Umangkas sa likod ko yung Hondaper. Gusto yatang imaniho ako. Gusto yatang gamitin yung motorcycle ko. Pero alam niyo mga kapatid, iningatan tayo ng Panginoon. Sapagkat mayroon siyang layunin. Hindi pa pahintulutan ng Panginoon ikaw ay madidok, mamatay ka kung may layunin ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, ang kailangan natin, kaya nga may tinatawag na delegation sapagkat kailangan natin kapag napakaraming ginagawa ay kailangan natin i-delegate upang limit your task. You cannot do it all. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng trabaho. There is the time to work, but there is also a time to play. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 15. There is a time to play and there is time to work. Ecclesiastes 10:13. Tapos basahin natin sa Psalms 127 verse 2. It is even for you to rise early. It is vain for you to rise early, come home late, and work so hard for your food. Yes, He can provide for those whom He loves, even when they sleep. Alam niyo mga kapatid, nung mabasa ko to, laki kong pasalamat dito. Ang sabi dito, nanalangin ka ngayon, matutulog ka mamaya, bukas, ang kasagutan ng Panginoon. Alam, ito, Psalms 127 verse 2. Yes, He can provide for those whom He loves, even when they sleep.
kahit sila natutulog pa. Kinabukasan, mayroon ka na. Blessing. Bibigyan niya. Hindi mo yan nakikita. Hindi natin nakikita yan. Yung mga blessing na sinasabi niya. Pero ang sabi dito, habang ikaw ay natutulog, inihahanda na ng Panginoon ang hinihingi mo. At bibigay sa iyo yan kinabukasan. Alam mo, malaking panatagan niya ng buhay. It becomes our contentment in God. Dapat po tayo ay nakapahinga sa Panginoon at dapat po tayo ay mayroong contentment sa Panginoon at dapat po tayo ay relax sa Panginoon. Dapat po tayo nakapagpahinga sa Panginoon. Ganyan ang ibig sabihin. Christian at peace. Dapat damhin natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Minsan hindi natin napapansin yan, ang Diyos ay mabuti. Puro na lang reklamo. Alam niyo mga kapatid, naalala niyo ba yung mga Israelita? Nung naglakbay sila mula sa Ehipto, nung nakalampas sila sa lumang dagat, sa pulang dagat, ang ginawa nila, reklamo ng reklamo kay Moses. At gusto pa nilang pumili na mag-lead sa kanila to return to Egypt. At namanglaw ang Panginoon. Nangagkamatay. Maraming namatay sa ilang. Dahil sa kanilang labis-labis. Alam niyo mga kapatid, once you reject the authority, katulad ng panahon nila, gusto nilang i-reject si Moses. Actually, si Aaron at saka yung kanyang kapatid, gustong i-reject si Moses. Kapatid na yan, ha? Alam mo mga kapatid, once na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng authority, and God anoints you to do that, that's it. Yung mga propeta ng panahon, katulad din naman natin, marurupok din sila, meron sila mga buhay na sumunod. Pero mga sila, ginawa ng Panginoon na spokesman at mga kuwan sila ang katiwala, steward ng mga oracle ng Panginoon. For our take out when you pray today. Pakilagay mo nga, Brad. Iba naman ka na, tingnan mo, Brad, ha? Tingnan mo nga. Lagi kita nahuhuli, Brad, ha? That is not good, ha? Pakilagay mo, Brad, yung kuhan. When you pray today, lampas na sa number 4, Brad. When you pray today, God is preparing His answers for tomorrow. Yun ang paghawakan natin. Pag ikaw nag-pray ngayon, pag ikaw nag-pray mamaya, bukas. Pag kami saan di natin nakikita yan mga kapatid. Di naman talaga natin nakikita. Kung kaya ang sabi natin, when you pray today, God is preparing His answer for tomorrow. Psalms 127, verse 2. Sa ating breakout question, ito po mga kapatid. Ito ang thought ng aking breakout question. Hindi ko nakopya yung binago nila ng mga karaan. Do you find rest in your relationship with God? Meron ka bang kapahingahan sa iyong relasyon sa Panginoon? Relax ka ba? Hindi ka ba nababahala sa iyong kalagayan sa Panginoon sapagkat iyong tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas? Relax ka, hindi ka nangangamba na baka ikaw ay mapahamak o baka ikaw ay magutom. No! Ikaw ay relax sa buhay mo. Kaya ang tanong ko dito, do you find rest in your relationship with God? Pangalawa, is your prayer important? Especially before eating. Nagpipray ba tayo bagong kumain? Ang sabi ko nga, pag
tayo na nasarap ng kainan, ang unay manalangin. Alam nyo, ang pagkain, kahit pag hindi mo man lang inuno at dumukwang ka kaagad sa pagkain, magkakasakit ka. Mantaki mo yan, ibinigay sa'yo ng Panginoon, hindi ka man lamang tumigil ng kaunti at magpasalamat. Kain ka ng kain, hindi ka naman magkakasakit, mayroon ka namang karamdaman. Kasi hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Pangatlo, how far you trust God for your material needs. Tayo ba nagtitiwala sa Panginoon sa ating mga pangailangan material, mga pangailangan pagkain, number 1? Are you contented in your standing before God? Kayo ba ay nakakaramdam ng contentment sa iyong relasyon sa Panginoon? Yan ang ating mga katanungan. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Lord God, maraming pong salamat sa tanghali ito. Tunay, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay dapat madama namin mabuting ginagawa sa amin sa kabila ng aming pagiging suwail minsan. Lord, marami pong salamat, sapagkat po mayroon kaming relax na pamumuhay. Anumang oras na ikaw ay dumating, Panginoon ng Diyos, handa kaming sumalubong sa iyo. Lord, sa tanghaling ito, nais po namin ipagkatiwala muli ang aming mga buhay sa mga susunod na araw. Mula ngayon hanggang bukas, sa susunod na araw. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa amin ng aming pangailangan sa araw-araw. Mag-ingat sa aming mga kapatiran na nag-work, nag-travel from their home going to their particular work. Ingatan mo po sila. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Ito po ang aming sumatalangin, pasasalamat sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen. So, good morning po ulit sa ating lahat. Dako na po tayo sa ating tithes and offering. So, sabi nga po sa Proverbs 3:9-10, verse 9-10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Then your barns will be abundantly filled and your vats will overflow with new wine. So, may envelope na po ba tayo lahat? So, ilagay na lang po natin dyan ang ating tithes and offering. Then, padrop na lang po dito sa harapan sa basket. So, let's pray po para sa ating tithes and offering. Yes, Sir God, maraming salamat nga po muli, Panginoon. Magandang umaga po. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa natapos na message, Panginoon. Maraming salamat po manan sa tithes and offering na binigay ng bawat isa, Panginoon. Kaya nga po siya mag-bless sa bawat isa. At naway, Panginoon, magamit itong tithes and offering ito, Panginoon, para sa iyo lang, para sa gawain mo lang, Panginoon. Ito ang aming samit dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan. So, dako na tayo sa ating announcement. So, mukhang marami-rami tayo. Ayan. So, unahin na natin ang ating prayer meeting. Ayan. So, prayer meeting. So, join us every Friday po yan. So, online po ang ating prayer meeting. So, we encourage you guys na mag-send ng mga prayer requests po natin. Okay? So, sa mga taong, kila kay RJ, yan, alam ko, mag-send tayo ng prayer request natin kasi sobrang laking tulong kapag may nagpe-pray sa mga gusto natin. Okay? So, yun po. Every Friday po yan. So, 7:30 p.m. online. So, next, ang ating discipleship
So, living with purpose, discipleship group. So, alam ko hindi man tayo nag-meet physical. So, sa mga fellowship natin sa D group, so may tinatawag pa rin tayong online pa rin. Okay? So, walang makakahadlang sa pag-fellowship natin. So, kahit online, nakapag-meet tayo or dapat mag-meet tayo. Okay? So, ano po yan? May mga different groups po yan. So, adult, young men, then sa mga students, men na ba tawag? Yan. Next. So, Sunday service. Yan. So, dalawa po ang ating Sunday service. Ayan. So, nag-meet po tayo physically dito po sa church. So, sa mga 20 above, 21 above. Then, online. Yan. So, sa inyo po nanonood through online. So, 9:30 starts 9:30 a.m. po ang ating Sunday service. And we encourage din po sa lahat na sa GC ng JCC na mag-drop po tayo, mag-response po tayo once na may nalagay po dong announcement. Lalo na sa mga a-attend ng online man or dito sa church natin. Ayan. Next, small group. Ayan. Kaya ba? May nag-small group pa ba? Oo, syempre, may nag-small group pa. Sabi ko nga sa inyo, walang makakapigil sa atin kahit di man tayo nag-meet sa personal, di ba? So, kahit online, may nakikita pa rin tayong nag-meet. Okay, so sa mga small groups natin. Next, breakout session. So, mamaya po sa mga team online natin. So, kanina may na-flash ditong breakout question. So, mamaya sagutan po natin yan. Online din. Okay, so mamaya may mag-guide po sa inyo para magsama-sama tayo sa isang group. Next, takeaway point. Ayan. Naano nyo ba kanina? Nag-guess nyo ba yung sabi, Pastor? So sabi, ulitin lang natin para sa ating takeaway point. When you pray today, God is preparing His answers for tomorrow. So lagi po nating tatandaan yan. Okay? Tatandaan nyo ba yan? So syempre, lagi yung tandaan yan. Okay, last thing. Syempre, hindi natin mapalagpasin itong araw na to. Syempre, birthday ng isa sa pinaka, legend ng JCC. Okay? Yung CEO ng, milk tea nila? Real King Milk Tea. Yan. So, syempre, kanta natin yung last line lang, happy birthday si Kuya Jomar. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday. Yan. So, sabi niya, mamaya daw, punta daw tayo sa, sa branch nila. Wala ba? Wala, akala ko meron ba yan? Akala ko pa lang, pupunta na kami. Binulong mo kanina yun eh. Wala ba? Okay, so, yun lamang po. God bless po sa ating lahat and kita-kits next Sunday. Yan, tayo na po tayong lahat para sa ating last song. Ako'y nilimutin na alagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Kung aking mamasdan ang kalawatan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
higpitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Susang, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Itaas po tayo next Sunday. Alam ko na, hindi mo siya na hindi mo siya na-greenify kanina. Alam mo? Hindi niya na-kill yung mga running up. Yung greenify.
Magaling muna. Eh ano, i-end mo muna tapos mag-live tayo. Pwede naman. Mag-live ulit. Okay, Nick. Okay.